Hilihin ko po na tumindig ang lahat at magkaroon ng individual silent prayer. At Happy New Year din po sa inyo. Bagong taon at parehong mukha pa rin po ang inyong nakikita. At sana naman po hindi pa po kayo nagsawa. At muli po isang mabiyayang umaga para po sa ating pagsisimula. Tayo po ay umawit at ating pong buksan ang ating mga hymnal sa hymn number 298. To God be the glory. Hymn number 298. To God be the glory. Hilin ko po sa huling stanza, tayo po ay titindig muli para po sa paghanda sa ating call to worship.
Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Tayo po'y manalangin. Muli po sa inyo, aming dakilang Diyos, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito muli na inyong ibinigay na kami po ay makapagpuri sa inyo, makapagsamba, Panginoon. Na kami po ay iningatan niyo po, Panginoon. Salamat po sa inyong mga biyaya na ibinigay sa isang linggong nagdaan, Panginoon, na kayo po ang nagbigay ng mga pagpapala, mga biyaya sa aming mga buhay, Panginoon. Kami po muli sa inyo humingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga naiisip, nasasabi sa aming mga nagagawa, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso't isipan upang kami ay maging karapat-dapat sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming magiging programa na kayo po ang manguna sa amin upang ito ay maging kaaya-aya sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming mga salitang maririnig na ito po ay aming maisa-puso, maisa-isip at aming maisabuhay, Panginoon. Muli po sa inyo, ibinabalik po namin ito na may pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Be to the Father and to Opo na po ang bawat isa. Muli po tayong umawit. At ang ating pong theme song for this month is sa hymn number 174, I Need Thee Every Hour. Hymn number 174, I Need Thee Every Hour. Awitin po natin lahat ng stanza.
Po tayo sa ating scripture reading. Ating bubuksan ang ating mga dalang Biblia sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Hilingin ko po na tayo po ay muling tumayo pag inyo na pong nakita. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Ako po muna ang magbabasa sa verse 24 at kayo naman po ang sasagot sa verse 25. Tagalog man po ang English. Salit-salitan po tayo hanggang marating ang verse 27. Sabay-sabay po natin itong basahin. 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Sabi po sa verse 24, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. Therefore so run, not as uncertainly so fight I, not as one that beateth the air altogether, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be as castaway. Ang Diyos po magpala sa pagbabasa ng kanyang salita. Para po sa ating offering, hilingin ko po si Brother Arnel at ang usher na si Sean. Panginoon, salamat po sa panibagong taon na pinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga programa mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na narito na kasama namin, Panginoon, na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nasabit na gawa, Panginoon. Sa trabahong pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na pinagkukuhanan namin sa pangaraw-araw, Panginoon. Salamat po. Muli, Panginoon, binabalik namin ang papuri sa iyo. In Jesus' name, Amen. Muli po tayong tumindig at awitin po natin ang ating doxology. Work is a pain in the apps. My files are in this app. My chats.
Who is on the Lord's side? Who will serve the King? Who will be his helper? Others lives to bring. Who will lead the world side? Who will face the foe? Who is on the Lord's side? Who for him will go? By the call of mercy, by the grace divine, we are on the Lord's side. Savior, we are thine. Jesus, thou hast bought us, not with gold or gem, but with thy own life blood, for thy diadem. With thy blessings filling each who come to thee. Thou hast made us willing, thou hast made us real. By the great redemption, by the grace divine, we are on the Lord's side. Savior, we are thine. Fierce may be the conflict, strong may be the foe, but the King's army none can overthrow. Round his standard raging, victory to secure. For his truth unchanging makes the triumph sure. Joyfully enlisting by the grace divine, who are on the Lord's side, Savior, we are thine. Tayo po'y manalangin. Salamat aming Amang Diyos sa oras na kami ay sasamba. Makabahagi muli ang mga kapatiran, ang pagpupuri at pagdadakila sa inyong pangalan sa pagitan po ng kaparaan ng mapaglingkuran ka namin. Kayo po ang may taas. Linisin namin puso, gawin kaming kaaya-aya sa inyong harapan sa tulong ng Banal na Espiritu na nasa puso ng inyong mga anak. At sa pagitan ng aming Panginoon Kristo na siyang aming punong saserdote na pananalangin at naghahandog ng hain para sa amin sa trono ng inyong biyaya. Kami po ay humingi ng pagdadalisay, paglilinis sa aming mga puso, patawarin kami sa aming mga kasalanan at kayo po ang siyang umantabay sa amin, lalo po sa pagpupuri namin ngayon. Bawat puso ng mga kapatid ay matagpuan yung nagagalak na ikaw ang sambahin, individual man o pamilya, kayo po ang siyang sumama at mapasagana sa amin. Pinagpipray namin ang pagpapatibay ng aming buhay spiritual, lalo po ang taong ito na yun yung ipinagkaloob. Nawa, sa buong buhay namin, patuloy nyo kami matagpo ang tapat, naglilingkod sa inyo, sumasamba. Ang buhay namin ay sa inyo lang mga kamay at naihandog namin sa inyo. Kunin nyo po at gamitin nyo sa inyong ikakalwalhati. Ang aming pamilya na hindi pa nakakilala sa inyo ay tawagin nyo sa kaligtasan at ang aming mga mahal sa buhay. Pakapunuin nyo po ng spiritual na pagpapala ang iglesyang ito sa pagitan ng mga kapatid na nagtatapat, nagsusumikap at nagtataguyod ng pananampalataya sa kanilang buhay. Ang patutuo sa paligid at marami pang mga tao ang makakilala sa Panginoon sa pagitan po ng church na ito. Gusto po ang bawat isa sa amin, mga kapatiran sa mga pinagdadaanan ng buhay, pagsubok at kalusugan. Pagalingin niyo po at palakasin, maging matagumpay, maging aming mga anak, ang mga kabataan sa church na ito,
maging matagumpay sa pag-aaral at habang sila po ay nag-aaral ay maging tapat din sa inyo. Huwag nilang kaligtaan na ikaw ang nagbibigay ng dunong at karunungan sa mga taong naghahanap nito sa aming Panginoon. Wish po ang aming pong pagsamba ngayon, kayong may taas maluwalhati sa aming buhay sa inyong salita at sa mga desisyong pagpipilian at hakbangan namin. Itong aming pasalamat sa pangalan po ng aming Diyos tagapagligtas sa aming Panginoon Kristo. Amen. I know the Lord. Salita ng Panginoon, buksan po natin sa binasa natin kanina with Brother Justin sa 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27. At pag-aralan po natin ang pagsisimula sa taon ng malakas. Kadalasan po, pagdating po sa church, ang tema every January ay bagong buhay kay Kristo kasi bagong taon, di ba? Kung ang ating pong kultura ay nagsasabi ng mga bagong hangarin nila o yung magkaroon sila ng bago sa kanilang buhay, bagong taon, magbagong buhay para sa kanila. Pero sa mga mananampalataya, tinatanaw natin yung bagong buhay kay Kristo. Pero ngayon po, ay payagan niyo po ako na ang ating pong pag-aralan sa tema po ng buwan ng Enero ay tungkol sa pagsisimula ng matibay at malakas. At importante po ito, mga kapatid. Lahat ng pag-uumpisa ay hindi po magiging madali. Na po? At syempre, kailangan diyan mo din binubuhos yung lakas mo. Alam niyo po ang makina o kahit ang motor ng sasakyan hindi agad maliit na gear, hindi agad mabilis pag aarangkada, 'di po ba? Dapat doon muna siya sa malaking kambyo o malaking gear muna para kahit ikot madami yung makina, mabagal siya at bubungad pero malakas yung hatak. Opo, yun yung tinatawag na primera. Importante 'yan. Kaya hindi pwedeng laktaw agad sa number 4. Ang sabi daw nung LTO sa isang nahuli niya, sabi niya, bakit ganyan yung tumawid ka do'n nun o bakit ka pumasok kaagad?" Ang sabi nung driver daw, sabi niya, "Pasensya na sir, hindi ko napansin." Sabi niya 'no, "Bawal diyan, eh." O sabi niya, "O ganito na lang para wala tayong problema. Anong anong Espanyol ng cambio number 4 mo?" Sabi niya, "Kwarta sir." Sabi niya, "Ano nga uli?" "Kwarta sir." Hindi niya pa rin nago-gets 'no. So, ang ating pong mga sasakyan hindi kwarta kaagad 'no, pera. Ibig sabihin naghahangad siya ng suhol. Hindi, primera muna. So, gano'n din po pagdating sa ating pong buhay ay nagsisimula dapat tayo sa taon na sa espiritual na buhay matibay at malakas. Amen po ba? Kasi may mga ibang tao na umpisa na lang nga, sablay pa, 'di ba? Yung bang sa umpisa dapat doon ka sana magana, 'di ba? 'Yun ang normal. Sa umpisa medyo masipag-sipag pa. Yung mga estudyante pag pasukan pa lang bago yung gamit, uniform, bag, notebook, masipag pa mag-aral. Pero pag medyo dulo-dulo na, aywan na po. So, dapat sa umpisa ay malakas, 'no? And pangit naman na umpisa pa lang, matamlay na kaagad. So, salamat sa Panginoon dahil ang ating pagsamba ngayon ay andiyan ang mga kapatiran, 'no? Masaya tayo na magkita-kita at maging yung dalawang boys na may mga pugad sa ulo, 'no? Ingat kayo baka mamaya may ibon na dadapo diyan, 'no. So, style siguro, hairstyle. Pero salamat at masaya kaming makasama po kayo 'no, sa bawat isa. So, ating pag-aralan ang pagsisimula ng matibay. Nais po nating magsimula ang taon na malakas, matibay at may tinatawag na momentum para sa panibagong pagharap sa 2026. Kaya po sa pag-aaral natin ngayon ay tignan natin yung sinasabi ng Biblia tungkol sa mga prinsipyong tutulong sa atin paano ba tayo magsimula ng matibay at malakas.
Na po, bakit importante ito? Napakahalaga nito na mapag-aralan kasi kapag po tayo ay hindi magsimula na may pagtatagumpay sa isip at puso natin ngayong taon, ang mangyayari po diyan, marami tayong panahon na sasayangin. Bakit kasi? Ang tinitingnan po natin ay pagre-repair, 'di ba? Alam niyo po, sabi daw ng mga builders, yung mga nagtatayo, mga karpentero, mas madaling bumuo ng isang bahay kaysa mag-repair ng bubong, 'di po ba? Yung lalo 'pag mga pawid, yung mga ano, ang hirap yun na isuksok mo yung daliri mo, kaysa yung magbuo ka ng panibago. Minsan gano'n din nangyayari sa atin. Sa mga manlalaro, gano'n din. Kahit po nakaupo na sila at sila po ay nagpapahinga matapos po ng laban o hindi pa tapos yung laban, siyempre ano muna sila 'no, rest muna o time out. Pinapanatili nila yung init ng kanilang katawan. Kaya nga yung iba nakatalukbong, habang nakaupo ay, habang wala pa yung pito ay nagtatalukbong. Akala ko noon para focus sila sa laban. Kasi gano'n yung nakikita natin sa mga manok na panabong, 'di ba? Bago isabak sa laban, tinatakpan nila muna yung mata para pagbukas at ano, salpok, laban. Bago nila 'yun i-ano, ilaban, pinapatugtugan daw ng malakas para 'pag nagsigawan yung mga tao sa arena ay hindi sila magulantang, hindi sila mabigla. So, hindi naman gano'n ang tao. Ang tao, of course, kailangan ng focus. Kaya lang kung bakit pala sila nakatalukbong upang ipanatili nila yung init ng kanilang katawan. Kaya nga may warm up na tinatawag. Dahil po, pagbalik nila sa laro, kung mawawala yung init na yun sa kanilang katawan, ilang minuto muna ang hintayin nila bago po maibalik nila yung momentum ng kanilang ano ng kanilang galing sa laban. Minsan po mga kapatid, ganyan din nangyayari sa atin. Yung nakalipas na taon, yung nakaraang taon, yung mga kalalagayan, sitwasyon, ano ba, mga kaganapan sa buhay natin, mga problema at mga bagay na hindi natin nagawa ng tama, may carry over pa sa taon na ito. Kumbaga parang nabibitbit pa natin kasi ang diferensya lang, December 31 at January 1, di ba? Gano'n lang yung diferensya. Tapos konting tulog pa. So, yung 2025 at saka 2026 medyo napaghahalo pa natin, which is normal. Sa mga estudyante nga, kahit nung ako'y bata pa, 'pag nagpalit na yung taon, nagkakamali tayo. Halimbawa, quiz. Gano'n ba naman yung mga teacher. Kung kailan galing sa pagbakasyon, January, may quiz agad. Di ba? Anong nilalagay? Yung date at saka pangalan. Yung date nun, nalalagay pa natin yung last year, 'di ba? Ano ba, nasubukan niyo ba 'yon? Gano'n? 2025 pa rin. Oh, nagkakamali tayong lahat. Bakit? Kasi may carry over. Yung dala-dala pa rin natin yung epekto ng nakalipas na taon sa panibagong taon. Tapos, yung mga ito, yung mga carry over na yun, pumuputol ng ating momentum. So, ang tanong po, paano tayo magsisimula ng malakas? Pag titingnan po natin ang Biblia, ang tema madalas pong inuulit, yung pong tema ng karera. Walang basketball sa Bible kasi yun yung ating nakikita ngayon. Pero kung titignan po natin ang atleta pagdating sa Biblia tungkol sa karera. Kaya nga po dito sa 1 Corinthians 9, ang sabi po, ang tema nito, tumakbo na may buong pagtsatsaga. No po, ang sabi niya sa English diyan, verse 25, every man that striveth for the mastery is temperate in all things. And verse 24, know ye not that which run in the race, run all, but one receiveth the prize. So ibig sabihin, kadalasan po, ang buhay Kristiyano, nilalarawan ng Biblia na isang karera, pagtakbo. Hindi naman yung tumakbo para tumakas. Iba pong usapan yun. So ibig sabihin mga kapatid, dito po, binibigyan ng larawan na kung saan ang pananaw dapat natin sa buhay ay mayroong epekto kung paano natin ipamuhay ang taon, itong taon na ito darating sa araw-araw. So, importante, ano ba yung ating konsepto, yung ating tingin sa buhay? Kasi kung ang tingin mo sa buhay, laro lang, anong gagawin mo ngayong taon? Maglalaro ka lang din, ha? Pero ang tingin mo sa buhay seryoso at hindi ito biro-biro, ito ay isang karera, pagbubutihan mo yung pamumuhay mo sa araw-araw. Na po? Kung tingin ng isang tao sa buhay naman ay puro saya lang, ang bawat araw niya ay magiging mababaw. Kasi ang saya, hindi naman masama,
Binigay ng Diyos yan na maging masaya tayo, kaya nga tumatawa tayo, di ba? May mga kagalakan tayo o kasiyahan sa buhay. Pero kung ang buhay natin, titignan natin, ngayong taon, kasi yun yung mga nabasa ko nitong mga New Year na kung saan, di ba, mayroon silang malaking palanggana na may bigas, may itlog, di ba, may mga nakatusok na 1,000. Nang sabi nung may-ari doon sa bumisita, sabi niya, "Kain ka," sabi niya, "kunin mo lang yung gusto mo." Ang ginawa nung bisita, kinuha yung 1,000. Sabi niya, "Ito yung gusto, ito yung gusto ko." Tinignan siya ng may-ari ng bahay. Bakit? Kasi ang hinahanap ng tao, lalong-lalo ng Pilipino sa taong 2026, kasaganaan at kasiyahan. Yan yung lagi nating hinahanap. Pero mga kapatid, lagi nating tandaan, kung ang pananaw natin sa buhay ngayong taon ay maging masaya lang, 'di ba? Maging masaya lang tayo, yung tinatawag na happy lang, 'no? Walang magiging intensyon ang buhay natin kasi hindi naman gano'n ang buhay dito sa mundo, 'no po? Ang magiging gusto lang ng tao kung ganyan ay yung mga pinagmumulan o mga bagay na pinagmumulan ng kasiyahan, ng saya. Hindi naman po masama na tayo ay maging masaya gaya nga po ng aking sinabi. Ngunit hindi po lahat ng kasiyahan ay tama, 'di po ba? Hindi po lahat ng tama ay masaya. Hindi lahat ng magandang gawin o tamang gawin ay masayang gawin. Hindi po lahat ng magandang layunin ay masaya sa puso. Bakit? Kadalasan kasi po may mga hamon na darating sa buhay natin na hindi magiging masaya. Expect na natin yan kasi yan ang buhay dito sa mundo ngayon, panahon natin ngayon. At kahirapan na kung saan tayo po ay makararanas pag tayo po ay tatayo at maninindigan sa tama. Ang buhay ng Kristiyano dito sa mundo, 'pag tumayo siya sa tama, hindi siya nagiging masaya. Of course masaya siya may kagalakan siya, pero hindi magiging masaya yung desisyon niya na yun kung titignan po natin sa ibang bagay. Kaya kung nakalagay sa ating isipan na yung masaya lang ang ating pipiliin, yun nga, sabi ko nga, happy lang, siguradong mayroon po itong kababawan. Ang saya ay wag natin pong gawing basihan, mga kapatid, ng tama at mali ng ating pong pagdedesisyon. Kasi pag sinabi natin, "O sige, ano man ang piliin mo, kung saan ka masaya," 'di ba yun yung patalastas, "suportahan kita." 'Di ba gano'n yung mga magulang, ang saya sana yun na mapakinggan. Pero minsan ang sinasabi kadalasan ng palabas, pelikula o telebisyon na kung saan ka masaya yun ang tama basta wala kang nasasaktan at wala kang natatapakang tao. Totoo po yun mga kapatid, na kung saan ay, ibig sabihin lahat ng hindi masayang gawin mali. Kasi ang nagiging tama lang kung saan ka masaya. At siyempre kung yun ang prinsipyo, lahat ng tama, masayang gawin, hindi, hindi. 'Di ba? Yun yung realidad. Sukatin natin halimbawa sa mga bata, si Kel. Kel, kumakain ka ba ng ampalaya? Kumakain ka ng ampalaya? "Oh, hindi. Adobo lang pastor," 'di ba? Alam niyo po, bakit natin pinapakain ng ampalaya o gulay yung ating mga anak? Maganda ito sa katawan. Pero sila nakakain at kahit tayo nung bata tayo, hindi masayang kumain ng ampalaya, 'no po? Pero mali ba na kumain ng ampalaya? Tama, 'di po ba? Tama ang kumain ng gulay pero hindi lang masaya. So hindi ibig sabihin na lahat ng tama masayang gawin at ang masayang gawin yun na agad yung tama sa buhay natin, 'di po ba? So ibig sabihin, hindi maling kumain nun. Maganda nga sa kalusugan lalo 'pag may problema sa dugo, 'no po? Katulad na lang nito, bukas may pasok na yung mga estudyante, 'di ba? Nasanay kayo sa bakasyon, gigisingin kayo ng nanay niyo o magulang niyo, "Anak, maagang gigising para hindi ma-late." Lalo Lunes may flag ceremony. Masaya bang gisingin ng sarap-sarap tulog mo, gaganon-ganon ka pa, tapos sabihin nung nanay mo, "Nak, gising na, mali-late ka na." Hindi masayang gumising ng maaga, pero tama na gumising ng maaga. So, ibig sabihin po, maraming tamang gawin, pero sa umpisa, hindi masaya. At marahil gano'n yung taon natin. May tamang gagawin tayo, pero mag-uumpisa tayo na hindi masaya. Kasi hindi basihan ng tama at mali yung kasiyahan na nararamdaman ng tao. Masayang kumain ng ice cream, 'di po ba? 'Wag ngayon kasi medyo malamig-lamig. Ako nga medyo nangati na agad yung ilong ko sa
kanina pang mahamog, no po. Maaga po kasi kanina kami sa pagsamba. So, 'pag ngayon hindi pa masarap kumain ng ice cream, pero 'pag mainit na, araw-arawin mo man yung ice cream na 'yan. 3 in 1 plus 1 masaya 'yang kainin. Pero maganda ba lalo sa ating mga may edad na hindi na gumagalaw-galaw at kumikilos-kilos? Hindi po, 'di ba? Masaya ba uminom ng Coke araw-araw? Masaya. Ang sabi nga ng iba, basta wala kang tinatapakang tao kung saan ka masaya. Alam niyo po, kung aaraw-arawin mo yung pag-inom ng soft drinks, balang araw wala ka na talagang tatapakang tao. Bakit? Kasi yung panapak mo puputulin na yan. Mapuputol na sa sobrang taas ng sugar mo. So mga kapatid, hindi lahat ng masarap at hindi lahat ng masaya, yun po ang matuwid at yun ang tama. Hindi dahil masaya at masarap gawin, tama na. Katunayan mga kapatid, yung wala kang masasaktan at wala kang matatapakang tao, hindi po yun totoo. Bakit? Kasi lahat po tayo marahil may nasaktan na tao na damdamin na hindi naman natin sinasadya. Iba yung usapan yung sinadya mo talaga, no? Yung bang no choice ka kundi masaktan sila. 'Di ba? Sa ilan dito yung mga ano na nagpakasal na, yung mga nag-asawa na. 'Di ba madalas anong tinatanong 'pag magpapakasal? Sabi nung pari, sabi niya, "Mayro'n bang tumututol?" 'Di ba? Ako po 'pag nagkakasal ako hindi ko tinatanong 'yun. Kasi alam kong mayroong tututol. At ang tututol madalas yung biyenan, 'di ba? "Ay, ayaw ko yang napili mo, yan ang pangasawa mo. Iba yung gusto ko para sa'yo," 'di ba? Pero tahimik lang sila kasi sabi nung pari, ano, magsalita o habang buhay na tatahimik, 'di po ba? Pero mayroong masasaktan, mayroong umaayaw, pero bakit tinuloy mo magpakasal? Bakit? Kasi tama ito. Katunayan nung nanliligaw ka pa lang meron kang karibal, meron ka sigurong kakumpetensya, no? Brother Arnel, meron ka bang kakumpetensya? No? May kakumpetensya ka pero nung sinagot ka, habang ikaw ay masaya, sa sulok ng mundo may isang malungkot, may isang nasaktan. Katunayan hindi lang po dun mga kapatid, sapagkat dahil kapag tama ang ginawa mo, meron at merong masasaktan. Kaya po ang sukatan ay hindi kung masaya ka ba ngayon, wala kang tinatapakang tao, o wala kang nasasaktan, hindi po yun tama. Ang tama po, ang tanong, sa mata ba ng Diyos? Yan ang dapat natin gawin. So ang kailangan maging malinaw sa atin ngayon mga kapatid, ano ba ang kalooban ng Diyos? Dahil lagi po nating tandaan na sa pagdating sa dulo ng buhay, it is either tayo po ay mayroong tinatawag na sense of fulfillment, na-satisfy yung puso natin kasi paano natin ginamit yung buhay natin sa taong ito, o kaya naman baka sa dulo ng buhay natin mayroon tayong panghihinayang. 'Di ba dalawa lang naman 'yan, kumusta yung 2025 yung dumaan? Na kontento ba kayo sa ginawa niyo o nangyari sa buhay niyo o bakit o parang baka may panghihinayang kayo na sana noon gano'n yung ginawa ko? At yung panghihinayang mga kapatid, minsan nararanasan ng tao 'yan dahil sa dalawang dahilan. Number one, mayroon kasing mapagpipilian, mayroong choice. Halimbawa na lang mga kapatid, bumili ka ng isang ano, isang produkto. Punta ka sa palengke o sa grocery. Pagdating mo dun sa grocery, wala nang ibang mabibili. 'Di po ba? Yun na lang. Siyempre 'pag yun na lang, kailangan mo kahit pa ba yan medyo butas yung plastic, 'di po ba? O kaya naman ay medyo may gasgas o pangit yung gulay, pero dahil yun na lang, wala kang choice, bibilhin mo yun at magiging masaya ka. Pero itong problema, 'pag bili mo yun na po, tapos katabi niya, mayroong mas maganda, anong gagawin mo? Anong pipiliin mo? Nabayad mo na, no? Nabayad mo na doon sa ano, sa cashier o doon sa bayaran o doon sa nagtitinda. Tapos nakisabi niya, mayroon pa dito na mas maganda. Di ba? Mayroon kang pagpipiliang iba. So, anong mararamdaman mo? Nabili ko na eh. 'Di ba? Nakakapanghinayang. So, ibig sabihin, kung wala ka namang choice, hindi mo mararamdaman namang hinayang. Pero bakit nanghihinayang ang tao? Kasi wala na siyang magawa doon sa nakuha niya. Kaya tayo nakakaramdam ng panghihinayang dahil po hindi natin napili yung isang choice na maganda pala ang resulta sa buhay natin. May gano'n na nangyari sa mga nakaraang taon. Yung bang pagdating mo ngayon, ito na yung nangyari. Sana pala yung isa yung pinili ko.
Actually, hindi lamang yan. Number two, hindi lamang mayroong mapagpipilian, kundi mayroong mapagpipilian na mas maganda sanang kalalagayan. May posibilidad na yung isang mapipili mo, mas maganda sana yung resulta. Yung bang pwede mo naman sanang abutin pero hindi mo yun, ayun yung nakuha. Parang ganito, bigyan ko kayo ng mga mas mabigat. Ang sabi ng isang tagapagturo na narinig ko nang, hindi po sa akin to. Sabi niya, minsan kasi ganito ako. Bago ka bumili ng isang bagay, magtanong-tanong ka muna sa iba. Ikot ka muna. Canvas, di ba ba? Alam niyo yan, yung term na yan? Yung hanap ka muna na baka may mas mura. So, bago ka bumili, hanap ka muna ng mas magandang selection or choice o kaya naman presyo. Doon, baka mas marami doon, baka mas maganda. Di ba ganun tayo? Lalo yung mga nagtitinda naman, oh, bumibili, pero yung mga bata, ewan ko. Ngayon, sabi niya, pag nakabili ka na, ulitin ko po bago ka bumili, magtanong-tanong ka muna. Pero pag nakabili ka na, huwag ka nang magtanong-tanong. Bakit? Ito nangyayari. Nakabili ka na, tapos may nakita ka, tinanong mo, magkano yan? Mas mura ngayon, anong maramdaman mo? Sayang, di mo ba? Sana hindi muna ako bumili. Kaya hindi mo na mabili yun kasi nakabili ka na ng nauna. So kaya sabi daw, magtanong muna bago bumili. Pero pag bumili na, huwag ka na magtanong, uwi ka na sa bahay nyo. No? So, ang nangyayari ganito po, nanghihinayang tayo because of not only the presence of choice, but also because of the presence of the better choice. May mas magandang piliin sana. At nakikita natin yan, yung bang ngayong taon na sabi natin sa isip natin kung ganito sana ang ginawa ko last year, ngayon ganito na yung nangyari sa akin. Di po ba? Kung ganito sana yung pinili ko, ito na sana ako ngayon. Kaya minsan mga kapatid, kung lagi nating hinahanap yung bagay na madali, yung masaya na bagay, no po, mayroon ngang madali pero later on pagsisisihan mo. 'Di ba yung prinsipyo ng Biblia, maluwag ang daan, ang dulo nun ay kapahamakan. Madaling dumaan doon, pero yung dulo hindi maganda. Ito yung ginagawa natin sa buhay natin kadalasan at dapat, no, na ang buhay natin bilang mga mananampalataya ngayong taong ito, dapat hindi ngayong taon lang, pero ang punto, dahil pagbungad pa lang po tayo, piliin natin hindi lagi yung madali. Kasi alam niyo po ang Panginoon hindi niya tayo bibigyan ng madali na hindi natin po o hindi tayo bibigyan palagi ng madali na hindi na tayo matututo. 'Di ba kung sa isang samahan lang sana puro saya lang sana at walang lungkot. Sa buhay sana kung puro saya lang at walang lungkot. Ano na kaya yung estado ng buhay natin ngayon? Sa palagay niyo, susulong ba tayo kung puro na lang saya? 'Di ba puro ginhawa na lang? 'Di ba anong ginagawa ng Diyos sa atin sa ating buhay? Minsan pinapadaan tayo sa mabigat na sitwasyon para mag-mature, sumulong, maging anong tawag dito, magkaroon ng matandang kaisipan. Yung mga anak natin, hindi lang natin laging tinuutusan yung mga madadaling bagay. Habang lumalaki sila, humihirap, humihirap. Kaya dati yung pinapagawa lang sa inyo na ano lang, magpulot lang ng kalat yun, ang hirap-hirap na. Kasi sa bata, papulito niyo munang laruan, mahirap yun para sa kanya. Tapos sabi nung nanay, ang dali-dali lang nitong magligpit ng laruan, hindi niyo pa maligpit yung laruan niyo. Oh, ganyan kasi kami sa bahay, yung dalawang anak namin, ay grabe kakalat. No po? Tapos niyan, pag medyo lumalaki na, napapalitan yung responsibilidad. Bakit? Kasi kailangan ng harapin ng mga anak natin ninyo, mga kabataan, na ang buhay sa mundo, hindi yan magiging madali. Ano po? So, hindi dahil madali, yun na yung maganda para sa atin. Kaya ang pinakamainam po, alamin natin yung kalooban ng Diyos. Sa Romans 12, Kapitulo 2, alam natin yung description. Tignan niyo po, yung description ng kalooban ng Diyos dito, sabi niya sa Tagalog, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Number 1, mabuti. Hindi niya sinabing madali at hindi niya sinabing masaya. Kahit pa ba yan po ay madali, kung hindi yan kalooban ng Diyos, hindi yan makabubuti sa atin. Opo? Pero hindi naman nangangulugan ng Diyos sa dista na gusto niya lang palagi tayong pinapahirapan. Pero minsan may mga panahon na kahit hindi mahirap, kahit hindi madali o mahirap para sa atin, ito po ay mabuting kalooban ng Diyos para sa atin. So pwede nating taglayin yan ngayong taon. Anong pangalawa? Kasiyasiya. Ang ibig sabihin ng kasiyasihan, nagpapagaan ng damdamin. Ang kalooban ng Diyos nagpapagaan ng buhay. So tingnan niyo po hindi siya madali,
Hindi po siya biro, pero nagpapagaan ng buhay. Yan yung kalooban ng Diyos. At syempre, pag sinabi nating lubos, marami. No po, sagana yan. Ikabubuti mo, ikasasagana mo sa buhay mo. So, yan, hindi natin yan panghihinayangan. Pagkalooban ng Diyos yan. No po, mahirap man yan, may hamon man, pero ang sigurado, hindi tayo magkakaroon ng pagsisisi sa dulo dahil alam nating pinakamaganda yung ating napuntahan. So dito po sa Corinthians, tinuturo sa atin kung ano ang gagawin para magtagumpay. Ang sabi po ng verse 24, sabi niya, "But one receiveth the prize, so run that ye may obtain." Ang sabi niya sa Tagalog, kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Anong sinasabi niya dito? Inuutosan niya tayo na mayroong gawin. Ano po yan? Tumakbo. Ulitin ko po, hindi ito yung tumakbo palayo, kundi sumabak, lumaban. Run. Bakit po? Mayroon siyang effect. If you run, you will obtain. Pag ikaw ay tatakbo, magkakaroon ka. Magwawagi ka. 'Di ba? Walang taong nagwagi ng nakaupo. Mayroon po yung mga Paralympics. Alam niyo ba yung Paralympics? Yung mga may mga suliranin sa katawan pero may Olympics sila. Yung mga nagbabasketball na naka-wheelchair, nakita niyo kayo yun? Nag-uunahan sila, naka-wheelchair sila. Tapos ang lalaki ng katawan kasi yun yung kanilang pantakbo, yung kamay nila. Na po, so, hindi naman tayo gano'n mga kapatid. So kung ikaw ay normal na tao, kung ikaw ay normal na Kristiyano, in fairness sa mga gano'n may diferensya, ano po? Kung ikaw ay normal na Kristiyano, ang sinasabi niya dito, tumakbo ka, run, upang ikaw ay magwagi. So yun yung sinasabi niya dito. Ngayon, paano natin ito unawain sa tatandaan natin sa buhay natin? Number one, it is very important to remember that our race has beginning and ending. Napaka-importante na ang takbuhin sa buhay may pagsisimula at pagtatapos. Di po ba? Ang sabi ng verse 24, run all but one receive the prize. Run that ye may obtain. So ibig sabihin po, may pasimula, may kasalukuyan at may pagtatapos ang isang karera. So hindi po ang focus ng karera sa buhay magtunggali, yung magkompetensya. O siyempre sa mundo, Olympics o SEA Games, 'di ba, mayroong mga podium na tinatawag, yung tatlong hagdan, may nakalagay doon 1, 2, and 3 o kaya naman may medal, gold, bronze, and silver. So ibig sabihin po, ang tao gusto manalo, gusto kasama doon. Pero alam niyo po, mayroong tinatawag na consolation prize. Okay ba kayo? Minsan kasi ayaw manalo ng consolation. Ay, consolation prize lang yung nabunot ko. O pagbukas mo, isang plato, 'di ba? O kaya naman kami masaya masaya kami by the way doon sa nabunot kami ni Brother Justin may uuwi sa bahay do. Sorry kung hindi kami nakasama talaga sa inyong Christmas fellowship. Pero yung pagdating sa bahay may pitchil, nagamit na namin eh. Consolation prize siguro o bunot-bunot, 'no? Pero mga kapatid, ganito ang punto, hindi po paunahan ang buhay Kristiyano. Maliban na gusto niyong mauna, hindi pagalingan, hindi pataasan. Katunayan kahit sa pagdating sa church, hindi puwedeng mas mataas din po kami. 'Di ba alam naman natin na ang pastor, isa sa tendency na magkaroon ng damdamin na mas mataas siya kaysa sa ibang Kristiyano. Pero iisa lang po ang kaligtasan natin mga kapatid sa mga minamahal. Iisa lang ang kaparaanan kung paano tayo naligtas at isa lamang po yung ating pwesto pagdating sa kalangitan. So mga kapatid sa minamahal sa Panginoon, importante na maintindihan natin na tayo po hindi nagpapagalingan dito. Natuwa nga ako kay Brother Joffrey, pag-upo ko diyan kanina, pahina na ng pahina yung yung boses niya nagtuturo. Tapos mamaya na siya, nalipad na siya. Kaya nung nagsalita siya, sabi ko na nga nage-gets ko na yung nangyayari. Pero alam niyo po, ako po yung nagagalak, ako yung natutuwa na tumatayo po kayo 'no, sa gawain ng Diyos. Hindi naman po ako siguro po yung pastor na hindi ako mapag-correct 'no, 'pag kita ko na sinabi tapos sasagutin ko yun, hindi po ako ganoon.
Siguro may kung maling-mali naman na talaga yung doktrina, pero sa ating mga lumaki sa baptist, alam naman natin yung ating katuruan. Kung hindi yan magiging pinakamalaking error o malaking kamalian. So ano, I challenge you 'no, wag ano po, wag niyong isipin na ako na yung pinakamataas o pinakamagaling sa lahat, 'di po. Kahit kaya actually kaya umupo ako, gusto ko din naghahanap ako baka may hindi naman baka, may matutunan din ako sa mapapakinggan, opo. Wag kayong ano, wag po kayong mag-alinlangan kung may pastor na nakaupo diyan na nakikinig sa inyong sasabihin kasi po ay, hindi naman kami ang maalam sa lahat, opo. Yung tinuro sa inyo ng banal na espiritu baka hindi pa naturo sa amin, we don't know. No po, hindi ko inaalis po yung gano'ng mga posibilidad. So mga kapatid sa Panginoon, nagbibigay punto na pagdating sa ministry, sa gawain ng Diyos, sa buhay spiritual, hindi pakikipagtagisan sa iba ang punto ng karera. Ang tinutukoy po dito, yung karera may simula, may gitna, at may dulo. Ito po isang mahalagang prinsipyo dahil madalas po ito'y nakakalimutan natin. Kahit pa ba hindi nalihim para sa atin na ang buhay dito sa mundo may simula nung pinanganak, may katapusan nung mamamatay. Pero alam niyo po, nakakalungkot, maraming mga tao hindi laging namumuhay na isinasaalang-alang yon. Ang punto ko ganito, kaya po ang nangyayari, patapos na pala yung buhay nila, nasa dulo na pala sila, no? Nasa finish line kasi mayroong beginning, mayroong present at mayroong ending. Nasa ending na pala sila ng kanilang pwedeng gawin na po wala silang kaide-ideya kung nagawa ba nila o yung layunin nila o hindi. Hindi nila alam, tapos na. Parang ganito. 'Di ba may mga tao na magwawakas na pala yung buhay nila pero hindi pa nila natapos yung kanilang trinatrabaho, no, ginagawa. So ibig sabihin may nangyaring gano'n. Yung iba naman po, nasa gitna pa lang, gusto na nilang matapos agad. 'Di ba? Ayaw na nila, inaayawan nila, nasa gitna pa lang yung kanilang takbuhin sa buhay. Ang sinasabi ko dito madalas yung mga kabataan, na kung saan nasa gitna pa lang sila, nag-aaral pa lang sila, 'di ba? Naghahangad pa lang na maging mahusay balang araw, pero ang gusto nilang buhay yung nasa dulo na. Nagkakaroon na ng relasyon, nabubuntisan na yung kanilang girlfriend o kaya naman sila naman na nagaganon na, ano po, nagkakaroon na maagang na bakit? Kasi hindi nila naintindihan na ang buhay dito sa mundo may simula, may gitna, may dulo. Kailangan mo nang malaman saan ka ba doon ngayon, no po? Para po maintindihan natin ano yung isa sa alang-alang natin sa pang-araw-araw. Yung bang may pagkakataon ka pa ba? 'Di ba? Tinapos mo na pero sinira mo na. Yung mga estudyante may pagkakataon pa. Kaya yung ginagawa ng iba ay mga magulang 'pag nanganak yung anak, sila na munang nag-aalaga nung apo nila tapos tuloy mag-aral yung kasi nasira, nalaktawan. 'Di ba? Gusto nila agad yung dulo, gusto nila yung sweet life agad na sila yung magkasama na sa dulo. May panahon po, eh, 'di po ba? So, kailangan nating i-konsidera 'yan. Para kung ang tao man ay nagsisimula pa lang 'no, kailangan niyang masimulan ito ng malakas. Kung nasa gitna siya, mapanatili niya, focus sa pag-aaral, focus kayo sa responsibilidad ninyo. Kasi balang araw darating din naman 'yan. Opo. So, 'pag andiyan ka na sa dulo niyan, ibig sabihin, alam mo na kung anong gagawin mo, naka-ready ka na. No po? So, pagbutihin yung kasalukuyang gampanin. At kung tapos naman na ang panahon para sa iyo, 'di ba, kung ikaw naman ay nasa dulo na, huwag ka namang makipag-agawan pa. 'Di ba? Dapat ganoon. May ibang mga tao na na tapos na yung kanilang panahon pero ayaw pa rin nilang bitawan at madalas 'yan yung mga nasa politiko natin, mga nasa posisyon. Biro mo tapos ka na sa pagkapresidente mo, nakikialam ka pa rin sa Pilipinas, 'di ba may gano'n? Tinatanong pa rin yung masasabi mo. Ito namang mga newscaster, talaga naman o mga broadcaster, tanungin pa nila anong makokomento. Pakinggan po natin yung komento ng dating Pangulo ng Pilipinas. Wala na, eh. Tapos na yung panahon niya. So mga kapatid, parang gano'n. Ngayon, kung ikaw ay nasa gitna pa lang, 'wag mong hintuan 'yan, na po. 'Wag mong yan, agahang tapusin. Yung tawag nila diyan, yung natapos ng wala sa panahon, 'di po ba? Nahilaw at ang sinaing na na in ng wala sa panahon.
ay dalawang tendency lang yan. Either basa, tutong ang ilalim, o kaya naman hilaw at tutong din yung ilalim tapos hilaw yung natutong, 'di ba ba? Sa mga nagsasaing masarap kaya yung tutong, yung bangi sa kapangpaang, yun ba yun, tama? Na kung saan natutong siya kasi dahan-dahan yung apoy. Napabayaan mo lang na hindi mo napatay, pero yung natutong siya kasi bigla yung apoy, bigas yung tutong na yun. Pero yung nasaing siya tapos ng maayos tapos natutong, ang sarap yun na ano, gawing ano, anong tawag dito? Kain-kainin, opo. Minsan dito gano'n po hinahanap ko, eh. Inuunahan ko kayo sa tutong. Kasi magaling yung saing dito, eh. Naluto yun, pati tutong luto, 'di ba? So, mga kapatid, importante po na maunawaan natin na may panahon ang Diyos para sa atin. So, it is very important na kung saan ay our life is yung ano, pananaw natin sa buhay, i-considera natin na saan na ba ako ngayon? Nasa umpisa pa rin ba ako? Pag umpisa ka pa lang ng buhay spiritual mo, bantayan mo, huwag kang magkumwari na nasa gitna o huwag kang magkumwari na nasa dulo. Pag nasa gitna ka pa lang, pagampanan mo 'yan, 'wag mong ano, unahan. 'Pag sa dulo, 'pag panahon mo na na bumitaw, mag-let go, 'di ba, sa posisyon o kaya naman sa mga trabaho. Kaya yung bang ginagawa nila, naubos na yung kanilang panahon, hindi nila alam na hindi pa sila nakapagtapos o nakapag-ipon. Anong ginagawa? Matanda na nagtatrabaho pa rin. 'Di po ba? So, kakalungkot pero gano'n talaga yung mga nangyayari sa buhay. Number 2, it is important to strive to master things in life. Verse 25. Mahalagang pagsumikapang maging mas mahusay sa mga bagay sa buhay. Anong sabi ng verse 25? Every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Andyan yung strive for the mastery. Anong ibig sabihin niya dyan sa simpleng pakasalita? Pagsumikapan mong maging mahusay. Pero sa Tagalog, ang salin niya diyan, nagsasanay na may disiplina sa lahat ng bagay. Sabi nga po nila, 'di ba, mayroong isang kilalang ano, tao. Noon ko pa naririnig si Jack. Kilala niyo si Jack? Si Jack of all trades. Si Jack of all trades, lahat daw ng ipagawa mo sa kanya, magagawa niya. Pero mayroon pong itong ano, kadugtong. Si Jack of all trades, master of none. Alam niya gawin lahat, pero wala siyang magandang nagagawa sa lahat. Pero alam niyo po, dapat hindi tayo gano'n. Dapat jack of all trades, master of one. 'Di po ba? Ibig sabihin, ikaw alam mong gawin lahat ng bagay, siguro hindi ikaw yung pinaka-best na gumawa nun, pero may isa kang bagay sa buhay na 'pag ikaw gumawa, alam mong napaka-plakado. 'Di ba? Yung plantsadong-plantsado lahat. May gano'n ba kayo sa buhay na walang ibang makagawa ng gano'n kaganda kundi kayo? 'Di ba? Alam niyo po importante 'yan. You master that ano, activity, yung thing na 'yan. Ngayon mga kapatid, ito kasing problema. Sabi nga kasi ng mga tao, we settle for less. Nakontento tayo na puwede na yung puwede na. Ito yung nagiging problema. Kung ganyan yung katangian natin, yung bang walang pagsisikap na gawing pinakamaganda ang isang bagay at best na gawin natin. Ang nakakalungkot, hindi naman natin kinokonsidera yung tumatanggap nito. Katulad nito, kumusta po kayo nung exchange gift niyo nung Christmas fellowship? Mayroon bang nakatanggap ng baso o kaya nakatanggap ng alarm clock, picture frame, yung mga gano'n. 'Di ba minsan gano'n nangyayari, "Ay kailangan ng ano, ng exchange gift, magkano ba yung presyo? ₱100. Hahanap ka ngayon ng ₱100 na kahit ano na lang, hindi mo na kinokonsidera kung magiging masaya yung tatanggap, basta pasok sa ₱100. I am not against dun sa mga hindi naman talaga gano'n kagaan-gaan sa buhay. Pero ganito ang punto ko mga kapatid, ang Diyos hindi natin kinokonsidera na siya yung tatanggap ng buhay natin, resulta ng buhay natin. Na yung ginagawa natin, nakontento na tayo na puwede na 'yan. Hindi natin binigay yung buong makakaya natin at hindi natin kinonsidera na pagtanggapin ng Diyos, magiging masaya ba siya. Opo? So mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon, mahalagang pakaisipin ang dapat pagtuunan natin ng pansin ngayong taon. Minsan po ang nagiging struggle natin sa takbuhin ng buhay natin, yung bang gumagawa tayo ng kaagaw ng ating prioridad, kakompetensya ng ating priority sa buhay. 'Di ba meron tayong mga nilista, 'di ba? Ewan ko naglista kayo.
Maraming tao ngayong New Year, mayroong New Year's resolution. At ang New Year's resolution yan, kadalasan, gagawin ko to. Magda-diet na ako. Ganun ba? O kaya naman ay mag-i-exercise ako. Diba? O kaya matutulog ako ng maaga. Ang dami nating list, ang tawag po diyan, to-do list. Listahan ng mga bagay na gusto nating gawin. At alam niyo po, sa dami nating gustong gawin sa buhay, yung dapat nating unahin at prioridad, natatabunan yun. Kung maglilista kayo ng to-do things nyo sa buhay nyo, yung isang bond paper, hindi po siya magiging sapat. Pero gusto ko po na medyo ibahin. Gusto ko po na ganitong gawin natin. Ba't kaya hindi natin baligtarin? Maglista tayo ng not to do. Opo? Yung mga bagay na hindi ko nagagawin. Which is tama naman yun kasi gano'n naman ang pagbabago ng buhay, di po ba? Ang buhay ng isang mananampalataya na nagsisi sa kanyang buhay, sa kanyang kasalanan, anong gagawin niya? Hindi ko na gagawin ito. Di po ba? Hindi ko na gagawin ito. O yun, ganyan. Hindi na ako magchichismis. Ngayon, yung dating New Year's resolution na magda-diet ako, baguhin na. Hindi na ako kakain ng marami. So, ibig sabihin mga kapatid sa Panginoon, kadalasan kasi, sa dami nating gustong gawin, natatabunan na yung prioridad. Yun ang gusto kong ipunto dito. So, pag mayroon kayong gustong unahin, gusto nyong pinakamahalaga para sa inyo, sikapin nyong ma-master nyo yung bagay na yun. Ang sabi nga sa Tagalog, magkaroon ng pagdidisiplinang, sanayin ang sarili sa mga bagay na iyon. So, kung prioridad nyo ang Diyos, magkaroon kayo ng disiplinang sanayin nyo ang sarili nyo na prioridad nyo ang Panginoon. So importante ito mga kapatid. Number 3 and lastly, it is very important to consider the outcome of our actions. Mahalagang ikonsidera nyo, mga anak, ganito tayo kasi lahat tayo dumaan sa ganito. Na yung mga decisions natin o mga pagpipili natin hanggang ngayong araw lang na ito yung kinokonsidera. Hindi natin tinitignan yung mangyayari sa darating na araw. Di po ba? We all guilty of that. Pero mga kapatid, importante i-considera ang dulo sa ating isipan. Anong sabi sa verse 26? Sabi niya, I therefore so run, kaya nga tatakbo ako, not as uncertainly, ibig sabihin po, hindi yung walang patutunguhan, kundi sabi niya, ako ay tatakbo na may patutunguhan, ako ay susuntok na hindi kagaya ng sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin po, sa kabila mga kapatid na maraming mga bagay na hindi natin sigurado ngayong 2026. Ang sabi ng mga lagisenggero, ay salamat, ngayon ay taon ng horse. Or year of the horse daw ngayon. Yung mga lasinggero sabi niya, kaya malakas kumita yung mga kabayong pula. Alam niyo na alam niyo na 'yun, yung mga bote na kulay pula. Oo, so alam niyo po, hindi natin puwedeng isaalang-alang yung buhay natin sa sinasabi ng inchik o ng mga bumabasa ng mga tala, po. Kundi kailangan pong nating intindihin na magkaroon tayo ng kasiguraduhan. Napaka-importante po na makatuon tayo sa hinaharap kung ano yung kailangan po nating marating. Kasi po alam niyo kung bakit? Kasi po, yan ang magdidikta sa atin kung ano yung ating gagawing hakbang ngayon. Kasi katulad nito, mayroon kang gustong gawin sa darating na panahon. Tapos, kung titignan mo, medyo malayo-layo pa. Anong gagawin mo ngayon? Ibig sabihin yung bang, hindi yung matagal pa, kung ba yung malayo mo pang marating. So, anong gawin mo ngayon? Doblihin mo yung hakbang. So, halimbawa, papunta ka sa kapilya, tapos makita mo, 5 minuto na lang, mag-uuras na. So, anong gagawin mo? Ganun pa rin ba yung lakad mo? Ganun pa rin ba yung patakbo mo? Magdadagdag ka ngayon ng bilis, di po ba? So, ibig sabihin po, ang nagdidikta ng ating magiging hakbang ngayon ay kung malayo pa yung ating hinahangad na mangyari. Yung destination po natin sa hinaharap ang magbibigay resulta o magiging basihan yung ng ating pong magiging kapasyahan o desisyon ngayon. Pag nakita mo yung iyong ipon ay mababa pa lang, ang gawin mo, huwag mong gastusin yung mga binibigay sa iyo. Ihulog mo ng ihulog doon. Mayroon kang gustong mabiling gamit, 'di ba? Cellphone halimbawa o gadget. Pero yung pera mong nakita na naipon, 1,000 pa lang. Walang mabiling 1,000 yan.
Mayroon yung laruan ng bata, pindutin mo, "Hello, I love you." At yung laruan ng bata. O baka sobra pa yung 1,000 mo, opo. Pero anong gagawin mo 'pag mababa pa lang? Doblehin mo ngayon yung paghulog. So yun yung punto dito mga kapatid, hindi lang tungkol sa pera. Ibig sabihin kung malayo pa, kailangan mong doblehin ang kayod. Yung destinasyon natin sa hinaharap ang magdidikta ng kapasyahan nating mangyari ngayon. Kasi po kung hindi gano'n, ang gagawin natin, ang mangyayari yung nakaraan taon ang magdidikta ng gagawin mo ngayon. Yun yung sinasabi ko, magre-repair ka na lang at mas mahirap po yan. Na po? Tapos po yung bunga ng ginawa mo ngayon o kaya yung decision mo pang kasalukuyan yun ang magdidikta ng magiging resulta ng kinabukasan mo. Wag po. Ang ating tignan lagi, ano yung gusto kong mangyari? Katulad nito, balikan ko sa mga estudyante, pasensya na kayo, no? Pero kung gusto nyong maging ganito balang araw, yung hakbang at desisyon nyo ngayon, yung kagustuhan nyong maging ganyan balang araw, yan ang magdedikta ng gagawin nyo ngayong araw na ito. Gusto mo maging doktor, pero hindi ka naman nag-aaral. Pag biology sa school, ayaw mo. Gusto mo maging engineer, nangangati ka sa math. 'Di ba? Hindi pwede. Dapat kung ano yung gusto mo, yun ang magiging magdidikta nung ano ang dapat mong gawin at ano ang iibigin mong bagay ngayong kasalukuyan. So mga kapatid, importante ito. So inahamon ko kayo, ngayong taon, humakbang nawa po tayo ng sigurado. Kung nung nakaraang taon may mga pinagsisihan tayo sa mga hakbang natin, ngayong taon, dapat humakbang tayo na more mature, 'di ba? Dumagdag naman yung edad sa atin eh. Huwag niyong sabihin kalabaw lang ang tumatanda. Tumanda tayong lahat. Ngayon 2026, no po? So dapat sumulong din naman yung ating kaisipan. Ang ating mga desisyon ngayong taon sana more mature, may tinutumbok, may inaasinta, no? Tinignan niyo kung anong gusto niyo mangyari, mga kabataan, Steven, Nicole, si Sean. Kung ano yung gusto niyo mangyari sa dinating na panahon, yun ang magiging factor ng kung anong gagawin niyo ngayon. Maliban ang gusto niyong bakal bote, boys, no, sa darating na panahon, ngayon pa lang, mag-ano na kayo, mag-aral na kayo magtulak ng kariton. Pero kung mayroon kayong hangad na buhay, may tinutumbok kayo, siguraduhin niyo pong hakbangan niyo yan sa ngayon. Hindi lang siguro sa mga pangarap natin, kundi lalong-lalo na sa buhay natin espiritual. Kasi gano'n naman mga kapatid, yung pong pangarap natin sa buhay, kalusugan, pamilya, probisyon, pinansyal, kapayapaan, lahat yun pumapaloob doon sa ating buhay na sumusulong sa espiritual na pamumuhay. So, dumadagdag po ang taon at hindi po nagiging biro ang lahat. So, nagbibiro man ako sa inyo pero katunayan sa mga nangyayari sa paligid at sa buhay natin, hindi nagiging biro ang lahat. So, itong taon nawa magkaroon tayo ng isang simulaing malakas, no? Simula lang, kahit sa simula lang. Kasi pag simula mo malakas agad na mataas agad, pag Pebrero, Marso, medyo bababa yan pero at least nasa taas ka pa rin. Pero kung hindi ka nagsimula ng mataas, tapos Pebrero, Marso, Abril pababa na, kalaunan nasa hukay ka na. 'Di po ba? So, hindi ko naman sinasabi na sa umpisa lang tayo magaling. Yung mga intro boys na tinatawag. Hanggang intro lang. Pero ang punto ko mga kapatid, nawa sa pagbungad ng taon, buhos natin yung lahat. Opo, pwedeng gano'n naman pwedeng sakop kasi tayo ng batas ng kalikasan na nagde-deteriorate, nasisira. Lahat ng bago naluluma, lahat ng maganda nagkakaroon ng problema o lahat ng maayos na makina may pumapalya. Pero at least mas mahalaga po na masimulan po natin yung buhay natin na maayos sa harapan ng Diyos. No po? Simulan niyo po. We don't know, baka gitna ng taon, medyo magkaroon tayo ng problema spiritual. At least nasimulan natin. Kasi, pwede pa tayong makabangon. No po? So, nawa, maging hamon sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Pagpalain niyo sa mga kapatiran. Hindi nawa namin piliin yung madali ngayong taon, pero hindi mo kalooban para sa amin. Hindi namin piliin na lagi na lang maging masaya. Kasi may mga darating na kabigatan sa buhay namin, pero pinayagan nyo sa amin ikabubuti. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga kapatid na ito na tumayo sa tama,
At kahit pa ba mayroon kaming mga nasasaktan dahil sa paninindigan naming matuwid, tulungan niyo kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hymn preparation sa ating Lord's Supper. Muli po tayong umawit sa hymn number 54, The Solid Rock. Hymn number 54, The Solid Rock. Awitin po muli natin ang lahat ng stanza. Mga Biblia sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 33. 1 Corinthians 11:23 to 33. Isang pahina lang po yan mula doon sa mensahe natin kanina. Ano po? 1 Corinthians 11:23 to 33. Habang hinahanap niyo po, inanyahan ko mga kapatid na tumayo para po sa ating salitang pagbabasa. Mauna po ako sa talatang ano yan? Add number ba? 23. Ang sagot po sa 24 naman o yung mga even ay yung congregation. English man ang Tagalog, kayo po ay babasa ng kasalitan ko. Hanggang makarating tayo sa 33. 1 Corinthians 11:23 to 33. Sabi ng verse 23, for I receive of the Lord. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me.
Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Together in verse 33, wherefore, my brethren, when we come together to eat, kaliwan mo. Salamat namin ang Diyos, ang araw na naman upang kami po ay gaganap ng hapag ng Panginoon na iniwan niya para po aming tanggapin, kilalanin ay dumating. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang oras na ito sa amin, buksan ang aming puso, maging kaaya-aya sa harapan niyo, masiyasat namin ang aming buhay, at maitalaga muli ng aming buhay sa inyong harapan. Tuloy naming tanawin kung paano po ang ang kaligtasang tinaglay namin sa aming Panginoon. Ito po ang aming pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Makupo na po tayong lahat. Ang hapag ng Panginoon or Lord's Table, Lord's Supper o banal na hapunan ay isa sa pinakamahalagang gampanin ng Kristiyano habang nabubuhay sa mundo. Ito po ang unang Lord's Supper natin ngayong taon. At kung paano maging magalak ang puso natin sa unang pagsamba, ay ganun din sa unang paghandog ng ating pong pagsunod sa Panginoon, sa pag-alala, sa pagliligtas na binigay niya sa atin. Kasi hindi po natin mauunawaan, hindi natin malalagyan ng panahon kung hanggang kailan kasi ito. Isa lang yung malinaw sa Biblia. Sabi niya sa verse 27 o verse 26 na sabi niya ay kailangan natin gawin ito upang ipahayag natin yung kamatayan ni Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik. Alam niyo po, every time na magbago ang taon, wag natin sanang ialis sa consideration na baka ngayong taon babalik si Kristo. But mayroong tatlong hati sa puso ng mga tao, ng mga mananampalataya when it comes to Christ's return palagi. Number one, yung mga tao na gusto nang bumalik si Kristo. May mga ganon, kasama ba kayo dyan? Huwag na kayong sumagot. Kayong bahala sa puso niyo na po. No? Itong mga taong ito, kung bakit gusto nilang dumating na ang Panginoon, unang-una, because they become faithful, naging matapat sila sa Panginoon, at excited sila doon sa magiging pagpapala na marahil dito sa mundo may mabibigat na sitwasyon na po, pero tinatanaw nila na ang paghakbang sa pagbalik ng Panginoon Kristo sa alapaap, ang paghakbang natin sa kabilang buhay, ito po isang pagpapala. At bakit po? Dahil po, hindi sila nahihiyang haharap sa Panginoon at maalam nilang makatatanggap sila ng gantimpala. Yan yung mga mananampalataya na ilan. Hindi man lahat tayo pero sana malaking porsyento sa atin. May pangalawa naman, yung mga mananampalataya naman na ayaw pa nilang dumating ang Panginoon. Ayaw pa nilang dumating ang Panginoon marahil because yung bang hindi pa nila masyadong natapos yung kanilang gustong gawin para sa Diyos. Yung bang mga mahal nila sa buhay na pinapanalangin nila, Panginoon, lalo't naiunawaan din natin na pagbalik ng Panginoon, hirap na wala ng pag-asa yung mga naiwan. So ibig sabihin, lagi natin kinokonsidera, Panginoon, hindi ko pa nadala sa Panginoon yung aking mga anak, yung aking pamilya, di po ba? So, may ganun klase ng puso na mananampalataya. Pero nagiging mali ba yun? Ang lagi bang tinatanaw lang ng Panginoon sa puso ng mga Kristiyano, yung bang hangarin na bumalik agad si Kristo, which is, yun naman sabi sa Biblia, di ba, yung Maranatha, na bumalik na agad si Kristo quickly. Pero po may mga puso tayo na hindi natin madideny na ayaw pa natin sana kung hanggat maaari. Kasi mayroon pa tayong gustong gawin sa Diyos. Of course, iba yung number 3. Ang number 3 naman, ayaw pang dumating ang Panginoon kasi andun pa sila sa kasalanan nila o kaya naman hindi pa sila nanumbalik sa Diyos or either wala silang pakialam sa pagbalik ng Panginoon. Yun, wala talagang pag-asa yun. So, ibig sabihin, hindi mo na pinag-uusapan kung gusto mo bang bumalik na si Kristo or ayaw mo pa kasi hindi naman tayo mag-decision nun. Siya pa rin, ang Diyos Ama pa rin. Pero kung ang punto dito mga kapatid, yung bang habang hinihintay mo yun, kumusta yung puso mo? Ito yung sinasabi niya dito na
showing the Lord's death till He come. Habang wala yun, ginagampanan mo ba itong pagganap ng banal ng hapunan ng Panginoon, ba yung hapag ng Panginoon para po sa atin, at nagiging totoo ba ito sa ating buhay? So importante mga kapatid na maintindihan natin na ito po ay napakahalaga na gawin natin hanggang pagdating ni Kristo. Hangga't maaari hindi po natin 'yan yung ini-skip or anong tawag dito, yung nag-a-abstain muna tayo. Wag po, 'no? Responsibilidad ito, gampanin ito sa Panginoon. Pangalawang bagay na gusto ko pong tignan, siyempre, may mga ibang mga tao na gustong-gusto na sana nilang gampanan. Pero po, hindi naman sila qualify. Kasi mayroong qualification 'to. Number one, ang ayon sa Biblia, you have to examine yourself. And after that, let him eat of that bread and drink of that cup. So, ibig sabihin, pag siyasatin mo yung sarili mo, maging kaaya-aya ka, karapat-dapat yung worthy ka sa Panginoon, yan yung isa sa qualification. So, ibig sabihin, pag hindi ka naging worthy, disqualified. Yun lang naman yun eh. Dalawang panig lang naman. So, ibig sabihin, may iba na gustong-gusto, pero hindi sila pwede. No? Yung bang walang privilege na mai-offer para sa kanila kasi either yung buhay nila hindi pa maayos or either yung ating pong wala sa Bible pero yung ating napagkasunduan na dapat mabaptize muna siya. 'Di ba? May ibang mga Kristiyano na gustong-gusto na po yung mother ni Brother Justin, gustong-gusto na masigasig sa gawain ng Panginoon. Pero dahil hindi pa mabaptize, nalilimitahan siya ng ganun pong pagsuko ng buhay sa Diyos. Pero alam na alam, kitang-kita mong suko ang buhay. So, may mga ganun eh. Ang pinupunto ko mga kapatid, tayo pa kaya na hindi tayo kasama dun sa restrictions? Kumbaga tayo na sa biyaya ng Panginoon, of course, may pagkakasala tayo, pagkukulang tayo, pero pwede naman nating isuko sa Diyos. 'Di ba? Pero hindi natin tinitake itong mga privilege ng mga ganito, na maging kabahagi, na nabaptize naman tayo, pero parang sa atin, we take it for granted na okay lang na hindi makakapag-partake at okay lang na makapag-partake. It is, which, mga kapatid sa Panginoon, pinupunto dito ni Apostol Pablo sa pagitan ng banal na kasulatan na ang buhay ng isang mananampalataya, kailangan niyang iseryoso yung buhay niya, lalong-lalo na po para maging kaaya-aya sa pagharap sa hapag ng Panginoon. So, tingnan po natin, yung ganitong konsiderasyon palagi. At syempre, kung bakit ko po ito sinasabi, kasi yun nga, may mga restrictions tayo. Kung hindi pa yan naman nabaptize, medyo mag-observe muna. May mga iba na andyan na yung desire, gustong-gusto na pero yung iba pinapayagan, yung iba talagang first step of obedience. So, importante yon. Ngayon, kung okay naman tayo doon, kumusta yung buhay naman natin? May ibang mga Kristiyano na nabaptize, pero yung buhay naman nila lumalakad sa kamalian, kasalanang obvious. No po? Kasi yung kasalanan niyo sa Panginoon, kayo at saka ang Diyos ang mag-usap. Hindi pa pwedeng ma-include ang church. Pero yung obvious sa lipunan, opo, kung ang isang nagpakilalang Kristiyano na baptize pero yung buhay niya sa lipunan talagang kahihiyan, hindi natin yun pinapapartake. He can sit o pwede siyang mag-observe, pwede siyang mag-worship, hindi natin tinataboy sa kapilya, pero hindi siya pwedeng sumali sa hapag ng Panginoon kasi hindi maayos yung buhay. Opo, so, mayroon. So ngayon, kung hindi tayong ganyan, isa lang yung simpleng pinapagawa sa atin ng Diyos. Sabi niya dyan, examine yourself. Tayo ang magsiyasat. Tapos yan, tignan nyo. And so, let him eat of that bread. If you examine yourself, mga kapatid, hindi ko kayo babawalang magpartake. In church na ito, hindi kayo bawalan kung kayo po ang nakipag-ayos sa Diyos. No? So, hindi natin pwedeng sabihin na, kanina lang sumigaw yan eh. Bakit ngayon ang bait-bait nagpa-partake? Bahala siya sa Panginoon. Maliban lang mga sexual sin, na po, mga kasalanan na kung saan ay kahihiyan ng Kristyanismo sa lipunan, yan po ay medyo seryosong bagay. Okay po, so gawin natin, manalangin tayo, pasiyasat natin sarili natin sa Panginoon.
Siyasat kami sa aming puso't isipan. Dalisayin at linisin kami, Panginoon, sa aming pagkukulang, pagkakasala, na isip, nasabi, naramdaman sa puso, na hindi naging dahilan ng kalwalhatian ng iyong pangalan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita na sa pagitan ng pag-ibig ni Kristo, tatakpan niya ang aming pong mga kasalanan, hinugasan niya po ito, tinanggal niya po ito sa amin. Sa pagitan ng pag-abos ng dugo niya sa krus ng Kalbaryo, ay aming tinatanong na nahugasan kami buhat sa aming pagkakasala. Sa pagitan ng pagkabayubay niya sa krus ay natubos kami, napalitan kami sa aming posisyon sa pwesto naming dapat parusahan. Salamat po sa oras na ito, aming pong aalalahanin ang kanya pong pagkamatay at paghandog ng buhay, pag-ibig para sa amin. At tulungan niyo kami na maging karapat-dapat sa inyong harapan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Inanyay ko po na tulungan ako ni Brother Arnel tsaka ni Brother Jeffrey para sa pagsisilbi ng tinapay at ng saro. Manalangin po muli tayo. Aming Amang Diyos, aming tatanggapin ang tinapay na ito na simbolo ng katawan ng Panginoong Kristo na nabuhay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo bilang aming kapalit. Salamat po. Nagkatawang tao ang Diyos sa pagitan ni Kristo at namuhay ng matuwid. Ang katawang walang sala ay siyang naparusahan para sa aming may katawang makasalanan. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ang simbolo ng katawan ni Kristo patuloy naming maalala ang kanya pong pag-ibig sa amin. Salamat din sa tatanggapin naming saro, simbolo ng dugo ng Panginoon Kristo na nabuhos ng tusukin ng kanyang tagiliran at tatagos sa kanyang puso. Pumugas nito sa aming kasalanang aabot sa aming kaluluwa at sa kaibuturan ng aming buhay. Salamat po dahil tanging ito lamang ang panlinis ng kasalanang taglay namin bilang makasalanan. Kaya po kinikilala namin sa aming buhay. At ito po ay maging dahilan din ng buhay naming isuko sa inyong harapan sa lahat ng panahon. Ito ang aming pasalamat at panalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." Let's partake. After the same manner, he also took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." Let's drink.
Kukunin po ng ushers palabas yung cups natin. Bigay ko po sa leader para po sa pagbabasa natin ng Church Covenant. Atin pong basahin ang tipanan sa iglesia. Handa, basa. Yamang kami naniniwala na pinangunahan ng banal na Espiritu ng Diyos at tinanggap ang Panginoong Kristo bilang aming tagapagligtas. At sa kapahayagan ng aming pananampalataya, nabautismohan sa pangalan ng Ama. Ngayon, sa presensya ng Diyos at mga anghel at kapulungan ito, nakikipagtipan ng may kagalakan sa isa't isa bilang katawan ni Kristo, na sumasailalim sa tulong ng banal na Espiritu, na lumakad ng may pagkakaisa sa Kristiyanong pagmamahalan, sikaping maisulong ang Iglesia sa karunungan, kabanalan at kaaliwan, may angat ang paglago at espiritualidad sa pamamagitan ng matapat na pagdalo sa gawain. Panatiliin ang pananambahan, ordinansa, disiplina at doktrina na makibahaging masaya at palagi ang suportahan ang gawain. Gastusin ng Iglesia, katugunan sa mga nangangailangan at paglaganap ng mabuting balita sa lahat ng tao. Kami sumasailalim din na panatiliin ang pangtahanan at pansariling pag-aaral ng Biblia na maturuan ang aming mga anak, may dala sa kaligtasan ng aming mga kamag-anakan at mga kaibigan, na lumakad ng may pag-iingat sa sanlibutan, maging bata sa pagharap at pagkilala, maging tapat sa mga kausap at matuwid sa pakikitungo, na umiiwas sa lahat ng away, paninirang puri at lubusang pagkabuo, na iiwas sa anumang gamit at pagbita ng nasisirang inumin at anumang uri ng kasamaan, at maging masigasig sa pagbuhos ng lahat ng kakayanan para sa ating tagapagligtas. Pumpasok kami sa pagpapasailalim na magbantayan sa isa't isa ng may pagmamahalan, na maalala palagi sa panalangin, matulungan sa karamdaman at kapighatian, na magpahayag ng pakikiramay sa damdaming gumagalang sa pananalita, maging mabagal sa pagkagalit at palagi ang maghangad ng pakikipagkasundo, na nasa kaisipan ng panuntunan ng ating tagapagligtas ng hindi pinagpapaliban. Kami ay lubusang nangangako na sa panahon kami lilisan sa lugar na ito, na sa lalong madaling panahon, kami makikipagkaisa sa kapulungang kaparehong paniniwala, kung saan may pagpapatuloy namin ang espiritu ng tipanang ito at pamantayan ng salita ng Diyos. Salamat aming Amang Diyos sa oras na kami nakasamba, maging po sa pagganap ng hapag ng Panginoon sa buhay ng mga kapatiran. Thank you po sa unang linggo na ito ng taon. Inaasa namin, Panginoon, sa inyo na kung paano namin naihandog ang unang mga araw na ito ay ganun din na magiging pagpapala ang mga susunod. Ang mga naiiwan ay magiging banal din naman. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang isang taon sa buhay ng mga kapatiran. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang katugunan sa kanilang buhay, sa kanila pong kalusugan. Kayo po ang magpasagana at magdagdag pa ng lakas na sapat, pagpapahinga ng maayos sa gabi at paggising na may sigla sa araw. Sa mga kapatid na may mga karamdamang pisikal, nawa ngayong taon ay loobin niyo po na maiayos po ito at maging kagaanan at pagpapala sa kanila. Sa mga kapatid na dumadaan sa pagsubok, harapin po nila ng may katatagan at katibayan ang taong ito. Sa biyaya ninyo, andyan ka, na kung paano nyo sinamahan sa kami last year at sa mga nakaraan pa, ay naniniwala kaming andyan ka pa rin hanggang sa taong ito. Pagpalain nyo po ang buhay namin, harapin namin ang isang linggo, isang buwan, na kung saan ay baon namin ang pagpapalang dala
na binigyan ka naming pagpraprioridad sa buhay namin. Pag-ibig ng Diyos Ama, biyaya ng Panginoon Kristo, pakikipisan ng Banal Espiritu sa amin nawa ngayon hanggang si Kristo ay dumating. Amen.